Ano nga ba ang mas nakakatakot? Ang mga bagay na nahahawakan mo? O ang mga bagay na hindi mo nakikita? Tuwing eleksyon, ano nga ba ang mas nakakatakot? Ang mga bagay na alam mo na, ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Ang troll farming. Hindi lahat alam ang salitang ito. Ngunit isa ito sa pinaka nakakatakot tuwing eleksyon. Ang troll farm ay maaaring gumamit ng iba't ibang mga online tactics upang maapektuhan ang pampulitikang klima, manipulahin ang pampublikong opinyon na may malaking epekto sa magiging resulta ng botohan. Lumilikha sila ng mga armadong peking account para punuin ang social media ng maling impormasyon. Sila ay may organisado at sistematikong chain sa pagbuo ng propaganda at impormasyon. Nakikisangkot sila sa mga totoong gumagamit, lumilikha ng mga peking usapan para magbigay ng maling impresyon ng suporta o oposisyon sa isang partikular na kandidato o issue. Ang mga mamamayan ay pinupuno ng mga kasinungalingan na lumilikha ng kaguluhan at bumabawas sa tiwala sa proseso ng eleksyon. Sila ay panganib. Demokrasya. Paano nga ba nag-ooperate ang mga ito? Ang labanan ay hindi individual, kundi isang batalyon. Kung saan ang mga politiko na nagnanais na kumuha ng kanilang serbisyo ay kakausapin ng nagsisilbing mastermind ng propagandang ikakalat. Sila ay mas kilala bilang chief architect. Sunod ay kukuha sila ng mga influencer na may 50k plus na followers upang tumaas ang mga engagement. Kumukuha rin sila o bumibili ng mga page sa social media upang ihalili ang kandidatong nais nilang manalo. Ang epekto ng troll farming is anchored on the process of disinformation. Alam mo kasi, sa elections, dapat may tamang impormasyon yung ating mga botante para makapamili ng kanilang iluluklok sa pwesto. Pag yung tamang impormasyon na para sa mga botante dapat, para makapagpili sila ng kanilang leader na magsisilbi sa kanila, ay sinasabi natin pinalitan ng disinformation. Ibig sabihin, pag yung binigay mo sa mga botante ay hindi tama na impormasyon, it will really affect their manner of choosing their leaders. Why? Kasi iba na yung pumapasok sa kanilang information eh. Yung maganda, pinapapangit. Yung pangit, pinapaganda. That's part of disinformation na pinapalit natin. And during elections, kailangan malaya ang pagpipili
ng kandidato yung ating mga botante para yung voice ay sa tamang kandidato. And with this information, nagiging vitiated yung consent ng ating mga botante, ano? So, yung choice nila na dapat na tamang kandidato ay napapalitan ng maling kandidato because of this information. So, yun ang impact ng ating disinformation sa election. Malaking bagay yun kasi nga naapektuhan yung karapatang pumili ng tama ng ating mga botante, ng mga leader na iluluklok sa pwesto. Actually, this raises not only a concern for the Philippines, but it's a worldwide concern. Kung titignan mo, hindi lang naman sa Pilipinas nanggagaling itong misinformation at troll farming issue na ito, which greatly affected our electoral system, kundi sa ibang bansa rin. Let's take for example, the US elections are affected by disinformation. Brazil elections and other elections internationally are affected with the issues on disinformation. Bakit? Gaya ng sinabi ko kanina, it affects the basic right of voters to freely choose their leaders. Paano ba kasi pumipili ang ating mga botante? Di ba? There is an ample campaign period for them to know more kung sino ang kandidato nila. Eh kung sa kampanya ay panay misinformation o disinformation ang lumalabas, hindi tama yung mga information na lumalabas, does it really affect our voters? The answer is yes. Kasi yung batayan ng botante ay naa-alter doon sa kampanya ng kandidato. Kung yung kandidato ginagawang maganda ang background, kahit sa totoo naman ay hindi, malilin lang yung ating mga botante. They are lured into voting these candidates na hindi naman tama, hindi naman karapat-dapat sa pwesto. At ano ang magiging epekto nun pag naluklok sila sa pwesto? Yung serbisyo ng gobyerno na apektuhan. Di ba? So yung impact na yon ay nakatuon doon sa tamang pagpili ng botante ng kanilang iluluklok sa pwesto. At malaking epekto yun sa serbisyo ng gobyerno na ibibigay sa mga taong nagluklok nito. Alam mo yung mga issue ng troll farming ay minsan attack dogs sa mga yan eh. Di ba? Pag may kumontra sa kanila na let's say na may nag-post ng comment, no? Laban o patungkol sa isang kandidato, ina-attack yan ng mga trolls. At kung mapapansin mo, isa-isa yung mga attack, iba-ibang user. So yung tao ngayon, parang nag-hesitate na to post sa social media. And what is affected? Yung karapatang mag-express. The right to expression of every Filipino voters is affected. Bakit? Kasi natatakot ka nang mag-post eh. Bakit? Kasi ia-attack ka, ibabash ka ng mga troll farms. Buti kung totoong tao yan. Pero trolls ito eh. Iisang tao, madaming accounts, titirahin ka sa social media, mababash ka, mapapahiya ka, madidepress ka, di ba? Ang laking epekto nun sa personalidad ng isang mamamayan na gustong pumili ng tama. So, maapektuhan yung right to freely express your opinion. Asan ang demokrasya kung hindi natin may lalabas yung ating sariling opinion sa ating bansa? At ang very basic paramount right para sa isang democratic country is for us really to freely express our opinion. No? So, yun ang isa sa mga effect ng troll farming. Mahirap nang mag-comment, mahirap nang magpuna. Kahit tama ka, ibabash ka. Di ba? So, magiging hesitant ka na ngayon to freely express your opinion. And that's anti-democratic. Wala pang diretsong batas na nagpre-prevent or nagpro-prohibit ng troll farming kasi nasa pag-aaral pa lang siguro yung stage natin dito sa problemang ito that is internationally affecting every democracies, no?
May mga basic laws tayo like cyber libel, di ba? Ano pa? Cyber crimes, no? Na pwedeng tumugon dito sa disinformation on or troll farming. Pero hindi ito sapat to cover all harassment. Kasi kung sasabihin mong cyber crime, you must have to pinpoint kung sino ang origin. But technicalities say na hindi mo matitrace yung origin ng mga accounts na ito kasi nga, they might be using a virtual private network to hide their location or to hide their IP address, and it's very technical. Hindi ko nga lubos maisip kung paano nila ginagawa yon, but it's really happening. And I think an international body is organized para mabattle ang disinformation efforts na ito, which is a worldwide issue. Kaya siguro, pinag-aaralan pa ng ating gobyerno kung paano ibabattle itong disinformation sa ating bansa. Una, pakiusap natin sa social media na i-filter din yung mga information na yan by employing fact-checkers. Dapat may ibang body, like for example, COMELEC, dapat may fact-check din sa mga social media accounts ng mga kandidato. If you remember it right, there was in 2022 an attempt by the COMELEC to register yung mga social media accounts ng mga kandidato para ma-check kung tama yung mga information na pinapublish ng mga social media accounts na ito. Pero nagka-problema yata ang COMELEC doon in monitoring all kasi ang dami-dami ng accounts yan. Can you imagine? Thousands of social media accounts at kung ilang social media networks ang andyan, di ba? At iisang COMELEC lang ang nagmamonitor sa lahat, parang hindi niya kaya. So we asked also the assistance of the social media network, Facebook, Twitter, and all, to make some fact-checking also and to block yung mga accounts na nagdi-disseminate ng disinformation. That's one. Pero alam mo yung mas magandang idea on how to battle yung disinformation is for the voters to be aware of what's true and what's not. Di ba? Alam dapat ng botante kung ano ang fake news at hindi. Paano? Sa mga legitimate sources lang po kayo tumingin. Huwag sa mga kung ano-ano. Ano yung mga legitimate sources? Punta kayo sa aming website. Punta kayo sa mga websites ng ating mga partner government agencies. Andun yung mga facts. Huwag kayo masyadong naniniwala sa mga troll accounts o personal accounts. Nagpapalaganap ng ganito mga kwento-kwento. Kasi more often than not, it's fake. You must have also to verify that issue or that fact doon sa mga legitimate sources. Kasi, alam mo, wala naman sanang epekto yan, yung disinformation na yan, kung hindi lang kumalat. Malaki ang impact ng disinformation pag kumalat na. Kaya nga may troll farming tagapagpakalat ng wrong information, tagapagpakalat ng disinformation. At dahil madaming nagkakalat, may impact. So we battle disinformation head-on by also putting the correct information. Di ba? And awareness by the voters. Sa tingin ko, doon tayo mag-i-start. Kailangan matalino din yung ating mga botante. Alam nila kung ano ang tama at yung disinformation na pinapalaganap ng ating mga trolls doon sa troll farming activities. Madami na yan . So parang cancer no dumadami yan. There is hope, I think, for everything naman. And it's social media, it's technical, it's technological, at sa tingin ko, i-address din yan ng technology. I don't know kung kaya ng AI na i-battle yung disinformation na issue na yan, but I think they can help yung ating mga artificial intelligence methods. Pero, gaya ng sinabi ko kanina, ang tanging solusyon niyan ay awareness ng ating mga botante. Kasi kahit anong disinformation ang ipalaganap ng mga troll farms na yan, kung hindi tangkilikin ng mga botante, I don't think magkakaproblema tayo. Di ba?
Kung matatalino yung ating mga botante, kahit anong fake news ang andyan, alam ng botante yung tama, hindi maapektuhan yung ating elections. So, that is the primordial consideration, no? Turuan natin yung botante ng tama, at kahit anong gawin ng mga troll farms na ito, it will not achieve its goal. Ang tanging message natin sa ating mga botante, lalong-lalo na dito sa syudad ng Baguio is, you set your standards. At sa inyong side, gumawa rin kayo ng fact-checking, no? Halimbawa, huwag kayo mag-rely sa Marites. Mag-research din po kayo. Pag sinabi ng Marites na itong kandidato na ito ay karapat-dapat sa posisyon, hindi po tayo mag-i-stop doon. We make our own fact-checking. We make our very own candidates' background information para malaman natin yung totoo. At pag nalaman natin yung totoo, ipalaganap din po natin, no? Your choice, your standard of a good candidate should not stop from you. You should also spread that to other voters para madami po kayong pumili ng tamang kandidato para sa mga pwestong iluluklok po ninyo. Lagi nating tandaan ng bawat botong galing sa panloloko ay pagpas lang sa pangarap ng batang Pilipino, batang Pilipino, batang Pilipino. Bumoto para sa pagbabago.